Hey yo, good day everyone. So, good day social media. So, ipopost ko to, good day Facebook, good day YouTube. Ipost ko kaya to sa TikTok. Sige, ipopost ko na rin. So, magkukwento lang ako sa inyo kasi Kinchana! Ay ko, masakit. Ayan ang itsura ko ngayon. Ayan, masakit. Kasi muntik na akong maputulan ng daliri. Ngayon, ipopost ko to sa Man Cannot Ride. So, good day everyone sa mga nanonood ng Man Cannot Ride. Yun yung motorcycle channel ko. May kaugnayan to sa inyo kasi muntik ko nang maputol ang daliri ko dahil sa chain and sprocket. Eto nga lang, hindi dahil sa motor. Dahil hindi ko talaga gagawin o hindi ko talaga i-risk na maglinis ng kadena ng big bike na yung, alam mo yung pinapaikot yung kadena, kasi talagang ano yun, putol kamay mo dun, putol daliri talaga dun. Nadali ako ng bisikleta. So ito, kwento, naglilinis kaninang kagabi. So today is ano na ngayon, today is Thursday na. It is 4:30 in the morning of Thursday. Nakita niyo naman ako, okay ako, naglalakad ako. Galing ako ng Makati Med. O yan ha, sa mami ko. O wag ka na mag-hysterical ha. Kita mo naman oh, alas 4 na madaling araw. Galing sa emergency room, naglalakad pa uwi. Kasi taga rito lang. Ang lapit lang ng Makati Med dito eh. So, anong nangyari kagabi? Around 11 PM. Kagagaling ko lang nga sa Cabanatuan. Nag-training ako doon. Yun, bonding time with my kid, bonding time with my son. Meron kaming gustong baguhin doon sa bisikleta niya. Kasi ano siya, mapuputo ka na ng gulong. So ako yung nag-repair ng bike niya, ako yung nag-ayos. Yun nga lang, sa kasamaang palad, nalimutan ko na yung bike niya kasi is fixed gear. So habang umiikot ang pedal, umiikot din yung sprocket, umiikot yung gulong, umiikot yung kadena, talagang may puwersa. And pagkakamali ko, carelessness, bisikleta pa nakadali sa akin. Nung inikot ko yung pedal, hindi ko namalayan na nakahawak ako sa kadena. Tas may basahan naman yung kamay ko kasi pinupunasan ko yung grasa eh. Yun, sumabit sa kadena yung daliri ko. Tapos na nakaladkad papunta sa sprocket. Di ba yung sprocket tusok-tusok yun? Hard, sharp object. Ayun, boom, putol daliri. Actually, hindi naman putol ang daliri. Lumaylay. Nakita ko talagang lumaylay. Nakita ko yung buto, yung kuko natanggal. Tapos wasak talaga yung dulo ng daliri ko. So ang ginawa ko, takbo agad ako sa Makati Med kasi ito yung pinakamalapit naming ospital, tsaka nandito yung mga doktor ko. Tapos ayun, inadmit ako sa ER. Ang findings, so meron akong ang tawag nila is tough fracture. Na-fracture yung dulo ng daliri ko, yung buto na durog. Tapos syempre wasak yung laman. Tapos yung kuko natanggal, yung nail bed tsaka yung nail plate wasak. Pero hindi siya ganoon kagrabe kasi mas grabe pa yung mga napuputokan ng puputok, di ba? Tsaka yung talagang napuputulan ng daliri. It's actually fine. Ako lang ang pumunta sa hospital mag-isa. Pagdating doon, yung pain level ko naman is nasa 1 lang. Kasi manhid. Wala akong maramdaman. Actually, yun ang kinatakot ko, na baka na-damage yung nerves. Kaya wala akong maramdaman. Sabi ng doktor sa akin, malamang adrenaline rush pa lang yun. Pero hanggang ngayon, wala naman ako nararamdamang sakit. Pero nararamdaman ko na yung daliri ko. Kasi kanina hindi ko nararamdaman yung daliri ko nung nasa ospital ako eh.
So they gave me antibiotics, they gave me anti-tetanus shot, yung tetanus toxoid. And then they gave me something for the pain, pero okay lang naman, hindi ko naman talaga kailangan. And then yun na lang ang sabi nila. The recommendation is surgery. Kailangan kong ipa-surgery yung anong tawag dito? Kailangan ko ng surgery for my finger kasi kinakailangan yung buto niya kailangang ipin. Yun ang sabi sa akin kasi wasak yung buto, so kailangan dugtungan siya ng pin, parang maliit na bakal na ipipin yung ingay mo. Aga daming pantulog. So ipipin niya yung buto ko para mabalik, and then i-reconstruct nila yung laman, and then yung nail bed tsaka yung nail plate. Now kung tutuusin kung sa ibang pagkakataon to, kung sa ibang ospital o sa ibang panahon, malamang di ba putol daliri na agad to, kasi wasak talaga yung dulo ng daliri, so amputation ang katapat. Ang sabi ng Makati Med, hindi po namin nire-recommend ng amputation kasi kaya naman nating i-reconstruct yan, kaya nating ibalik sa dati. Sabi ko, babalik ba yung function niya? Syempre kasi ginagamit ko yung kamay ko for riding motorcycles, operating the clutch, and of course nagigitara ako. So sabi nila kaya naman daw, so in-schedule nila ako for surgery. Ito, in-outpatient nila ako ngayon sa ER. Binigyan nila ako ng mga gamot, then I have to come back for surgery mamayang 1 PM, and they will do the surgery under local anesthesia. And yun, I'm so grateful na meron agad available na medical assistance. Yan. I mean, what I mean is malapit ako sa Makati Med. I'm grateful na meron akong nagagamit na HMO para, kasi ang na-charge dun sa card umabot din ng 14,000. O isa naman ako pupulot ng 14,000 ngayon. Wala akong 14,000 ngayon. Kung wala akong HMO, hindi ko mapapagamot ng daliri ko. Puputulin ko na lang sa bahay, tatagpasin ko na lang ng kutsilyo. And then yun, bumili ako ng mga gamot, and ito nga, nirecommend nila sa akin wag ko daw igalaw, at saka kailangan naka-elevate yung kamay ko, kaya ako naka-sling. So what I'm gonna do is i-arrange ko yung LOA para sa surgery, o isa pa yun, i-cover din yun ng HMO, and then mamaya babalik ako ng surgery para ipa-reconstruct yung dulo ng daliri. So kahit pa paano, I'm thankful na mababalik yung daliri ko sa original condition. original condition. Actually sa akin, iniisip ko na kanina doon nasa hospital ako, okay lang na maputol. Kung kailangan putulin na lang, okay lang sa akin yun, kasi magagamit ko pa rin siya. Nagagalaw ko siya actually. Nagagalaw ko siya ngayon. Nagagalaw ko siya sa loob, kasi ramdam ko yung buto. Ramdam ko yung kuko na kumalas, ramdam ko yung buto, ramdam ko yung flesh, parang gumaan. Alam kong putol. Ramdam ko na parang putol talaga sa loob. Na actually, hindi naman parang putol, as in talagang putol talaga sa loob. But anyway, yun lang. Kaya ako sineshare tong video na to is, again, for my mom, para hindi siya magpanic. And then, for everyone else, para lang maitanim sa utak natin na talagang kahit nag-iingat tayo, meron tayong magagawang mali. And it was my careless mistake dahil in-underestimate ko na bisikleta yon. Nag-iingat ako sa motor ko, pero sa bisikleta ako parang mas careless. So lesson learned.
I will see you on the next video. Dito sa Man Cannot Ride.